Ito po yung video natin para sa simpleng discussion lang para dun sa weekly home learning plan, what to do and how to do it, saka yung ating lesson para sa week 3. Dito po yung module natin. So let me share my screen para sa lesson natin. So, konting discussion. So magbukas tayo ng AutoCAD. Ayan, kapag nagbubukas tayo ng AutoCAD, makikita naman natin to. Ayan, yung interface niyan, yung opening space niyan. Kung walang AutoCAD na ginagamit, pwede kayong gumawa ng activity gamit yung sinabi ko sa inyo na smartphone application, yung technical floor plan creator. Pwede kayong doon gumawa. Ano po? So kapag nagbukas na tayo, i-click natin tong start drawing para makapag-create tayo ng new file. And then pagkatapos ng new file, anuhan natin para makita natin tong lesson natin. Kita natin konti tapos lakihan natin yung yan. So makikita natin meron tayo ditong interface ng AutoCAD. Ano po? So meron tayong menu bar, tapos meron tayong workspaces. Ito po yung workspaces natin. Kung walang nakalagay na ganito sa inyo, make sure na dito sa tabi ng arrow, i-click niyo yung arrow down, tapos i-check niyo yung workspace. Pag na-check niyo yung workspace, makikita niyo na lalabas tong part na to. So meron tayong sa 2016, sa AutoCAD 2016, meron tatlong workspaces. Isang drafting and annotation, 3D basics, saka 3D modeling. Okay? So meron tayo ditong user interface, yung UCS, yung User Coordinate System, at meron tayong WCS, yung World Coordinate System. So kung mapapansin natin, ang laki-laki ng workspace natin, ano po? Itong gumagalaw na plus sign, ang tawag dyan ay crosshair. Ano po? Pero kung gumagamit tayo ng computer, ang tawag natin dun sa parang arrow na maliit ay cursor. Pero ito ay crosshair. Ano po? So itong itim na to, ang tawag dyan ay workspace. Para siyang malaking lugar na drawingan natin. So kung nasaan tayo dun sa lugar na yon, yun yung user interface tayo. Pero yung pinagdodrawingan natin lugar, yun yung world coordinate system. So gawa tayo sa mga basic tools. Ito po, meron tayong mga basic tools, yung draw. Ayan, meron tayong sample dito. Ano po? Yung line command. So kung line command, kailangan daw i-click natin or ilagay natin sa command box. Ito yung command bar natin, command box. Ilalagay natin yung line, na word na line, kaya L and enter. So dito sa command line, ilalagay ko yung L-I-N-E. Ayan, kita nyo. And then, enter. Kung mapapansin nyo, sabi nung crosshair, specify first point. Di ba pinag-aralan natin yung X and Y axis? So, kung magsisimula tayo sa 0, halimbawa, lagay natin 0, type natin sa sa number pad ng laptop o kaya ng desktop. 0, 0. And then, enter. Ayun. So, paano natin i-move? I-drag lang natin yung tawag doon, yung roller dun sa mouse. I-drag natin. Ayan. So, ibig sabihin, naandun tayo sa origin ng X and Y axis. Ano ba yung origin? 0, 0. Okay? So, ibig sabihin, yung value ng unang 0 is yung X, and then yung comma is the separation, tapos yung value ng ikalawang 0 is equal to Y. So, yun po. Nandun tayo sa part na yun. Kung gusto mo, halimbawa nagkamali ka ng gamit, pwede nating i-press yung escape. Ayan po. I-press natin yung escape para mawala yung gamit ng line tool. Okay? And then, one more thing, ang function po ng spacebar saka ng enter ay pareho. This is to execute and to terminate the use of certain tool.
Ibig sabihin ng execute, kapag gusto mo ng line, halimbawa, inutusan mo siya, L, gusto ko ng line, type mo yung L, pwede ring line na word, o kaya L, tapos sabihin mo gusto kong gamitin yon, press mo yung spacebar o kaya enter. Tapos, kaya lang, nagbago yung isip mo, ayoko na siyang gamitin, natapos ka ng gamitin. So, ipipress mo yung spacebar or yung enter ng pangalawang beses para matapos na siya. I-try natin. I-type natin yung L, tapos spacebar. Ayan, specify first point. So, nasa yung first point natin, 0, 0. I-type natin. Ayan, makikita natin sa screen ha. Lapitan natin. Ayan, makikita natin sa screen, 0, 0. And then, press enter or spacebar. So, dadaling ka sa origin. Tapos, gaano kalayo daw? Gaano kahabang linya ang gagawin mo? Gusto mo ay 5 points. So, ang gagawin natin, i-press natin yung 5 and then enter or spacebar. So, ibig sabihin, simula dito, and then terminate natin. Halimbawa, tapos na tayo. Terminate. Ibig sabihin, simula sa origin hanggang dito sa point na to, gumawa ka ng 5 unit na haba ng linya. That's po. Ano po, yung paggamit ng ng unit of measurement, discuss natin yun sa mga susunod na araw. Yun yung paggamit ng line. Paano naman kung polyline? Pag sinabing polyline, poly means many, and then line ay line. So kung mapapansin nyo, hinover ko, ibig sabihin ng hover, ipinatong ko lang yung crosshair dun sa tool ng polyline, tapos may lumabas na instruction. Paano daw ginagamit yung polyline? A 2D polyline is a connected sequence of segments created as a line, a single planar object. Ibig sabihin, kung yung linya, gagawa ka ng isang buong linya, yung polyline naman ay maraming linya. Try natin ha, try. So, ano daw gagawin natin sa polyline? Ayan, polyline, i-type daw natin yung P-line or PL. Okay? So, punta tayo sa AutoCAD ulit. PL. Okay, PL para sa polyline or pwedeng pline, P-line, or PL. Pwede po yan. And then, press spacebar or enter. Tapos, specify start point down. Hiningian ulit tayo ng start point. So, saan tayo magsisimula? Sa origin. Paano po yung origin? 0, 0. And then, enter. So, bumalik tayo dun sa gitna ng X saka ng Y, which is what we call origin. Tandaan po ha, ano po ang sukat, ang coordinate ng origin? 0, 0. That's the coordinate. Okay, yan ang coordinate. So, paano daw ginagamit? Halimbawa, simula sa X, makikita nyo may kulay green, no? Kapag yung linya na pupuntahan mo ay parallel dun sa x-axis, so mayroong green, ibig sabihin tama yung linya mo. Kapag naman parallel or vertical dun sa y, green ang makikita mo. Okay? So, gawa tayo halimbawa ay 10 measures or 10 units. Ibig sabihin, tatlong maliliit na 10 sunod-sunod na unit. So, 10, and then, enter. Ayan. So, ibig sabihin, kung papansin nyo, at itong maliit na linya ginawa natin kanina ay itinuwid natin doon. So, yun ay kalahati. Kasi yung unang line na ginawa natin ay 5 units. Ngayon naman ay 10 units. So, tapos, papunta sa Y, taas natin, type ulit tayo ng 10. Yan. So, yan. Paano daw po yan mag-zoom or mag-zoom in, mag-zoom out? Yung roller lang ng mouse natin. And then, gawa tayo ng square. Tapat natin dyan. And then, 10 ulit. And then, ibalik natin sa 0. Yung sa 0,0. Minsan, may nakikita tayo na kulay green. Ayun, no? Ibig sabihin ng kulay green, yun yung endpoint. So, i-connect lang natin siya. Or, pwede nating i-press yung C, tapos spacebar. Yan, mapapansin natin ha, hindi siya nakakonect. So, i-press yung C, tapos spacebar. So, automatic, magko-close siya. Gets po? Tapos, ulit tayo sa line. Dito sa line, gawa tayo na, i-connect natin dun sa endpoint.
Tapos gawa tayo, halimbawa, i-connect natin dito. Yan. Tapos, i-connect natin, halimbawa, dito. Yan. Tapos, dito. Then, enter. Ano pagkakaiba ng line sa polyline? Tingnan natin ha. Tingnan nyo ha. Kapag line, yung unang ginawa nating linya, nagmamagnify. Pero magkadugsong sila. Yung ikalawang line, nagmamagnify. Ibig sabihin, ayun o, nagiging bold yung kulay natin. Ano po? Tapos dito, nagiging bold din. Nagmamagnify siya. So, yan yung use ng line. Line, kapag gumamit ka ng line, separated. Magkakaibang object siya sa AutoCAD. Pero pag gumamit ka ng polyline, kung mapapansin natin, di ba, nag-10-10-10 tayo, so 4-10. So, ibig sabihin ng 4-10, meron tayong 4 sides. So, kung mapapansin natin, i-click natin i-hover natin yung ating mouse. Yun. Ayun. Nag-magnify. So, yan yung kaibahan ng line sa polyline. Kapag gumamit ka ng line, kapag nag-end ka na, tapos naggawa ka ulit na susunod na side ng object, magkakahiwalay silang object. Pero kapag gumamit ka ng polyline, kahit maraming side pa yan, tapos kinlose mo, isa siyang single object. Gets po? Ang tawag sa AutoCAD sa mga ganyan ay object. Okay? Tapos meron tayong ditong circle. Yung circle, ayan. I-hover ulit natin yung crosshair, tapos may lalabas na instruction. So, i-click natin. It's either i-click yung circle, itong icon, or press C. Okay? Press C, C, circle. Yan. Ulitin natin kunwari nagkamali ako. Press escape. Tapos press ko ulit yung C. Ayan, may mga lalabas sa inyong mga command. Dahil ang kailangan natin ay circle, so press lang natin yung spacebar. Ayan. Tapos, sabi specify center point pa. So, saan tayo magsi-center point? Let us always start sa origin. Ano po yung coordinate ng origin? 0, 0. So, 0, 0. Tapos, radius. Anong sabi dito sa command box? Ito po sa command box. Specify radius or circle. Pero, sa pagkakataong to, ang pinapalagay sa atin ay diameter. Okay? Ano ba yung diameter? Diameter is the distance from one labas ng circle passing through the center to other part ng any point outside sa circle. So, yung diameter. Pero, halimbawa, ang kailangan natin ay radius. So, i-click natin yung dito, i-click natin sa command box, type natin yung R, tapos enter. Yan. Radius, click natin, specify diameter. Ayan, diameter. Gano'n haba yung diameter? Halimbawa ay 10. Ayun. Yun yung diameter. Okay, yun yung diameter niya. So, ibig sabihin, simula dito hanggang doon, 10 siya. Gets po? Tapos, i-click lang natin yung drop-down arrow and then pwede natin siyang i-browse. I-practice natin. Pero let us always reminding you to always read. Basa, 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 basa. Kasi sa AutoCAD, binibigyan ka niya ng chance para sabihin sa'yo, ano ba yung gusto mong gawin ko? So, uutusan mo siya. Lagi kanyang tinatanong. So, dapat lagi tayong nagbabasa kung ano yung gusto natin gawin, saka yung suggestion na gusto niyang gawin mo para sa gumagamit ng AutoCAD. That's po. And then, ito naman, meron tayo dito rectangle, may polygon, tapos meron tayong center, axis end, and then meron tayong hatch, gradient, or boundary. So, kung gagamit tayo halimbawa ng hatch, ayan, hatch, i-click natin yung hatch, tapos halimbawa lalagyan natin yung circle, yan, i-click lang natin yung circle. Paglalagyan natin. Nasaan yung hatch? Ito po. Meron tayo ditong mga pattern. Ayan. Legend. Tapos pattern. Yung pattern, maliliit. Anong gagawin natin? Liitan natin yung angle. Ayan. Yung angle na yan. Yung scale, sorry.
litan natin para magkaroon ng hatch or ng texture. Ayan. Yung scale niya. Ang ibig sabihin nito ay scale, Ayan po. Ibig sabihin, pinapaliit natin yung scale or yung sukat ng hatch para magkasya dun sa specific na sukat ng object na ginawa natin. So dahil maliit yung ating ginawang circle, we only have 10 unit para sa diameter, kaya niliitan natin yung scale ng hatch. Tapos, halimbawa ay, i-close natin susunod, ayoko naman itong hatch na to. So i-close natin, and then i-click na ulit natin yung hatch. Tapos gradient naman ang gagawin natin. So ano ba yung gradient? Yung combination ng color, 2 colors or 3 colors, lagay natin. Yan. Halimbawa, doon naman sa kaunti ng square. Pwede nating baguhin. Halimbawa, ang gusto natin ay gray. Ako gusto ko ng gray. Halimbawa, saka ng green. So, yan. Lagay natin. And then, escape. Para ma-cancel yung operation. Okay po. So that's it for today. Yan pa lang po muna. Yung rectangle, pwede naman nating i-browse kung gaano kalaking rectangle, yung height, yung width, yung polygon, pwede nating i-try. Nasaan ba yung polygon? Click natin tong arrow, tapos may polygon. Tapos, click natin somewhere. Ayan, sabi nila, anong ginagawa ko, kiniklik ko agad. Pero dapat daw magbasa tayo, Sabi ng command box, polygon, enter number of sides. Ilang sides ba ang gusto mong i-enter na polygon? Halimbawa ay 5. So kapag meron kang 5 sides, ibig sabihin, we call it pentagon. So and then press enter or spacebar. Specify regions. Click lang natin. Ano ba yung regions na yun? Ito. Describe yan. Kaya natin kung anong radius o kaya naman ay diameter na gusto natin. Radius. Okay? Kung gusto mo naman ng ibang polygon, pwede ka namang gumawa. Kung ayaw mong i-click doon, gusto mo mas mabilis, you can try poly. Type mo yung poly. And then, ilang sides, halimbawa ay 8, octagon, enter, specify, inscribe or circumscribe. Okay po. Okay? So, ilan lang po yan sa mga ilan lang po yan sa pwede nating gawin sa AutoCAD. Ayun po yung gamit ng mga modify lines, modify tools, gamit ng mga modify tools para sa AutoCAD. So, see you next time. Don't forget to subscribe sa aking YouTube channel, San Wong channel, para sa iba pang discussion ng AutoCAD tools. See you!